Okay, so let's watch this. Di ba nakikita yung larawan na yan? Ano to eh, ito yung lumang litrato ng Malacanang. Okay, so kung meron akong nabasang isang comment na sabi niya para daw yan sa 20 pesos. Well, tama naman siya kasi pagka ginugil mo yan, 20 pesos old, ayan. Merong picture yan ng Malacanang. Ayan, oh. Nakikita niyo yan. Yan yung picture ng Malacanang, yung old school na Malacanang. So, pero dapat matanda ka na bago mo maalala yan eh. So, ngayon kasi iba na yata yung itsura ng Malacanang ngayon and hindi yan yung nakikita natin sa television. I would assume na itong contestant na to is bata pa. So, hindi niya alam agad to. Okay? Now, i-explain ko sa inyo in a scientific manner. Ba't ba nangyayari yan? Hindi naman porke hindi niya alam yan, ibig sabihin, inutil na siya or bobo na siya. Hindi ganun yan. May mga explanation yan. Okay, let's continue. Ha? Diyan namamalagi ang Pangulo. Ay, ano? Ano? Saan na namamalagi ang Pangulo? Malacanang. Munisipyo? Munisip. Ginawang barangay captain eh. Hindi, kasi ganito yan eh. Kasi I would assume na itong bata na to or this person is a young individual. Hindi naman siguro to adult. Or kung adult man siya, it doesn't matter. Ibig lang sabihin yan, yung utak niya, iba yung laman nito. Okay? Ngayon kasi, you have to understand that the brain is not a machine. Okay? Hindi siya machine na lahat ng bagay na inaral mo nung bata ka, maaalala mo ngayon. Meron kasi tayong tinatawag na yung isipin nyo, yung ating utak ay may working limits lang yan. According to research, our brain can only hold about 4 to 7 pieces of information at a time. Meaning to say, kung meron kang mahihirapan kang sa mga ganito, lalong-lalo na kung halimbawa, yung mga ganyan, inaral niya 10 years ago, hindi na niya maaalala ngayon yan, di ba? Like kahit ikaw, tanungin kita ng isang specific question sa isang trivial knowledge nung bata ka 10 years ago or 15 years ago. Of course, hindi mo na maalala yon. Kasi nga, yung sa immediate memory mo or dun sa siguro kung alam niyo yung sa computer, sa RAM nyo, wala yan, di ba? So, ganun lang din yan. Sa lalong-lalo na ngayon, Diyos ko Lord, ang TikTok ngayon, information overload yan. Mayat-maya yung pasok ng bagong information kada scroll mo. Tuloy natin. Easy. Relax. Then, nagagalit si Vice Ganda kasi nga, of course, I would understand na para sa kanya, trivial knowledge ang mga ganyan. Lalong-lalo na nagbabasa ka or involved ka sa civics or nagko-commentary ka. Sa ating mga normal na Pilipino, it is very trivial. Pero to some kids na hindi naman sila masyadong tutok sa ganitong bagay, sometimes it happens. Is it an indictment of our school system? Sa tingin ko kasi the school system is not keeping up with the modernization of technology right now, 'di ba? Ganito. Huhulaan ko, nag-ML yung babae na yan. Or kung hindi man, nanonood siya ng mga K-pop. O sige, siguro mas tama yung K-pop, 'di ba? O yung K-drama. Wala akong alam sa K-drama eh. Kunyari wala talaga, as in zero ako knowledge ako doon. Gusto ko lang ilagay ito sa perspective eh. Sa tingin ko kasi, pag tinanong mo siya on any K-drama or kung ML player siya, on any ML characters, kabisado niya yon, 'di ba? So, yun yung trivial sa kanya. Bakit? Kasi that's how the brain works eh. The brain doesn't remember what you studied 10 years ago. It will remember what you know or what you do or what you watch for the longest time. Kunyari, pansin nyo, yung ibang mga bata or yung ibang mga, yung iba sa inyo, mas kabisado pa
yung mga yung mga ML characters kesa doon sa mga inaral nyo 6 or 7 years ago. Ganun eh. Kasi yun yung madalas yung ginagawa, yun yung madalas na nasa harap ng utak nyo. Isipin nyo parang ano yun eh, parang file folder yung utak nyo eh. So, kung ano yung mas ginagawa mo agad, yun agad yung nilalagay nyo sa harap. Kasi yun yung parati mong binubunot eh. Yun yung parati mong binabalikan eh. Etong picture na yan, it could be the case na nakita niya yan nung 6 or 7 years old siya. She's a grown adult ngayon. So, hindi niya na malalaman yon. So, alam mo yon, kasi itong phenomenon na to, nangyayari dito sa ating bansa. Kunyari, si Majoha. Naalala niyo yon? Si Majoha. Teka lang, hanapin ko lang para alam nyo. Si Majoha. Ayan. Eto. Ay ang tatlong Catholic priests na sina Mariano Gomez, Jose Burgos. Of course, tayong mga batang 90s, alam natin yan as gumbursa. Kasi nga, wala naman masyadong distraction nung araw eh. There was no a way to give us so much information at one scroll, 'di ba? Or wala tayong, ang kakabisaduhin lang natin nun is yung Hekasi or yung civics natin, kung ano man yung pangalan ng subject na yon. Tapos yung anime sa hapon, that's all. That's it. Ngayon kasi hindi eh. May ML, may K-pop, may paboritong TikTok, ano yung nangyayaring drama between dun sa mga paborito mong vloggers, di ba? So much distraction. Yung utak natin, hindi naman yan parang AI na mariremember lahat. So, nangyayari talaga yung phenomenon na yan dito. Hindi ko alam kung anong specific na tawag dyan sa ganyan eh. Pero, siguro let's put it as evolutionary forgetfulness. Yan. Yun yung parang pinakatamang dyan eh. Tamang explanation dyan eh. Tapos yung tawag naman doon sa folder analogy na binigay ko, it's called neuroplasticity. O, di ba? Hindi ko rin siya naalala agad. Kasi hindi ko naman masyadong dinidiscuss eh. O, ngayon lang kasi nag-bring up and I have to review all of these. So, di ba? So, ina-explain ko lang sa inyo na it happens to people. Hindi yan mali nung estudyante, hindi yan mali nung tao. It's just how the brain is has the brain evolved. Hindi pa tayo kung ano yung immediate, kung ano yung parati mong ginagawa, yun yung naaalala mo. Kaya kailangan kung gusto mo maging sharp sa isang bagay, you have to do it every day. Di ba naalala niyo yung practice makes perfect? That's the idea of it. Eh dito malamang hindi yun naman siya nagpa-practice about sa civics eh. Malamang hindi. Malamang ang iba yung interest niya sa buhay niya and she has all the rights to do that. Okay? Now, ang gusto kong gawin ng ating gobyerno siguro, if I was to give them a suggestion kung paano maiiwasan yung mga ganito, is that siguro yung people like yung mga influencers na parati nilang pinapanood are supposed to be more connected to trivial matters na dapat natin laging kabisado. Halimbawa, etong Showtime, they are making an effort. They are making an effort na turuan tayo na maging naturuan tayo sa mga trivial matters, 'di ba? Miski ang ito, 'di ba, itong PBB. Nagtuturo din sila ng mga trivial matters sa kabataan natin kasi they understand that there is a gap. Sobrang lalim ng gap, may educational crisis tayo and they are doing their part to entertain us and to teach us, 'di ba? Napakagandang napakagandang galaw ng ABS-CBN 'yan. And I commend them. Sana lang din kasi ako, palagay ko, ang pinakatamang gawin natin is that i-gamify natin ang education. Paano natin magagawa yun? Siguro, let's create apps na pwedeng balik-balikan ng mga estudyante. Na the more that you play, the more grade that you get. Kasi nga, ang education naman kasi, ang learning naman kasi,
the best way to enforce education is by repetition, paulit-ulit. Kaya nga pag hindi ka nagtatanda, tuturuan ka uli hanggang sa magtanda ka. Kasi nga repetition is one of the keys to learning. So, di ba, ganun yan kaso wala ang nangyayari ngayon kasi yung sa modern landscape ng internet ngayon, yung naghahanap ka ng echo chamber para ma-validate yung alam mo, which is para sa akin is the real indictment dito sa ating bansa, na instead na maghanap ka ng tao or ng bagay na i-correct ka sa tamang landas, dun ka sa mali. Siguro let's end this, tapos panoorin nyo na lang to sa Showtime kasi siguro mas maganda kung makikita nyo kung ano yung nangyari. Relax. Saan ginaganap yung mga yung mga papiging ng Pangulo, yung mga ganap niya, yung press con niya, yung... Hindi niya alam talaga, as in hindi niya alam mismo yung tawag sa kanya. Okay lang naman yun. Saan sila nagmi-meeting? Mala? Malabot? Hindi niya alam kasi, hindi niya alam. And malamang yan kasi nga iba yung nakikita niya sa newsfeed niya. Ganun yun na lang tignan. 'Di ba? Kasi ilang oras lang siya nasa classroom sa isang, kunyari estudyante siya or naging estudyante siya. Ilang oras lang ba siya sa classroom? 1 oras, 2 oras yung about sa subject na ganyan. Tapos ilan yung screen time niya sa phone niya? Mas mahaba Tingnan niyo yung average screen time ngayon ng kabataan. Puhula ko, more than 3 hours yun That's a lot of time. Per day. Saturday, Sundays included. Well, that's the real problem tingin ko Kaya ako, alam nyo guys, iniisip ko, pagka nakuha ko, kunyari, okay na ako dito sa social media. Gusto kong kunin yung MA ko tsaka PhD ko. Kasi pwede, kaya yun tapos kung mag-apply ako sa DepEd, kahit researcher lang doon, Diyos ko Lord. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today, kaya mga lads.